Ay, ano ba nangyayari? 6 na oras na ako naghihintay. Bakit hindi pa rin sila lumalabas? Ngayon lang sila kumakita ng ganito. Doon nilagay yung basurang yan. Master, kulang pa ba itong nilulugtong namin? Maraming dumarayo para sa mga dibuho ninyo. Bakit niyo pong ginagawa ito? Wala akong ganang gumuhit ngayon. Bigyan mo pa sila ng 2 basket ng basura. Tapo. Mr. Chuck, Brother Tong! Mr. Chuck, Kumusta ka, Brother Tong? okay na. Hulaan ko. Siguro, naubos mo na naman lahat ng pera mo. Ay, ikaw talaga, kabisado mo ako, Brother Tong, ha? Alam naman ng lahat ng tao rito na sa ating 4 na scholar, ikaw lang ang mahilig magsugal dahil naniniwala ka na hindi bali nang wala kang pera basta masaya ang iyong buhay. Kaya naman, hinahayaan kita sa iyong kaligayahan. Iya naman ako sa'yo. Talaga nakatakda ka na maging isang malayang tao. Katunayan, mas maswerte ka pa kumpara sa akin. Kaya lang, masyadong malaking pera ang inuubos mo sa loob ng 2 araw. Pagkatapos, pupuntahan mo ako kapag wala ka ng pera. Hindi naman pwedeng laging ganun. Ay, alam ko naman. Tama ka. Dahil doon, sinikap ko na maglakas loob sa huling pagkakataon. Pero natalo naman ako sa halagang kikitain ko na hanggang mamatay ako. Aabot yun ng 300,000. Hihilingin ko sana sa'yo na iguhit muli ako. Sige, naintindihan kita. Shwe, iwan mo muna kami. Buisit ka! Ano akala mo? Ako pang may utang sa'yo? Hindi pwede! Pakiusap, patawarin mo na ako. Alalahanin mo na rin na pinahiram ko sa'yo yung magazine ko noong bata pa ako. Tinulungan din kita na maibenta ang mga dibuho mo kaya naging mayaman ka. Naghihintay na sa labas sa mga naniningil sa akin. Gusto nila makakuha ko sa'yo ng 30 dibuho sa loob na 1 oras kundi papatay nila ako. 1 oras? Total magkaibigan naman tayo. Susulat ako ng pakikiramay sa burol mo. Anong itatawag ko sa'yo? Mokong o estapador? Mamili ka! Paku, wag ka naman ganito sa akin. Isinusumpa ako sa iyo kapag nagsugal ulit ako, kahit ipaghahasan niyo pa ako sa isang pangat na babae hanggang sa mamatay ako, kahit taga mabulok pa maganda kong katawan, okay na ba yon? Ano ka ba? Yan ang pinakapangit na narinig ko sa buhay ko. Sige na, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Kayong lahat, ilabas ang mga gamit ko. Napakatagila mo talaga, kaibigan. Ang pait-pait mo. Sige, magubad ka na. Ano? Maghubad? Oh, anong gagawin mo? Ay, ano ba to? Napakaganda. Hindi baling binugbog mo ako kanina. Anong tawag dyan, ha? Maganda talaga yan. Alam mo, dakilang ibon ang tawag dyan. Mahigit sa 300,000 ang halaga niyan. Huwag ka na ulit lalapit sa akin, ha? Oo, pangako yan. Talaga napahanga mo ako. Biruin mo ginamit mo ang dibdib ko para maging mga bulaklak.
Yung mga palad ko naging puno, yung puwet ko naging bato. Yung mga ulap at mga bundok galing sa mga paa ko. Eh yung agila, ano bahagi ng katawan ko ang ginamit mo riyan? Di syempre yung ibon mo. Sinasabi ko na nga ba, kaya tinawag yun na dakilang ibon. Ang galing mo talaga, kaibigan. Hindi naman yung agila ang naiguhit, kundi yung uod sa tuka ng agila. Yun ang sinasabi mong dakila dyan sa ibon mo. Sus, Ayos lang. Napakinabangan pa rin. Si Tong Pakfu ay sinilang sa panahon ng dinastiya ng taon ng mga tigre. Pinangalanan siyang Tongya. Ang kahulugan ng yan sa mga Chino ay tigre, kaya tinawag siyang Pakfu o unang tigre. Napakatalino niya at mahusay siyang sumulat ng mga tula at gumuhit. Siya ang nangunguna sa 4 na mga scholar sa panahon ng dinastiya ng Ming. Si Tongyan ay idolo ng maraming mga tao. Kinainggitan siya ng maraming kalalakihan dahil mayroon lang naman siyang 8 magagandang asawa. Isipin mong siya ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Taas ang kamay! Nasaan ang pera mo, ha? Akin na nga muna to. Ano ka ba naman? Ito lang ang pera mo? Pagbayad tayo mo, Bilisan mo na. Bilisan mo na kasi. Palagi daw na nanalo, magagalit ka yata. Parehas tayo. Kasi ako. Eh ano, malas ako. mga asawa ko, kumain na muna kayo itong chicken wings, oh. Bakit ngayon ka lang? Gutom na kami. Hoy, nakahanda na ba ang pera nyo? Handa Ito na nga ako. Kami na lang. Lagi na lang tayo. Bakit nandito yung sandaan? Ay, Bulaklak naku, ko. wag kang maramot dyan. Ginamit lang namin. Ano ka ba? Hindi ka pa naman mamamatay. Gumuhit ka lang ulit nito. Kaya lang, Oo ah. nga. Tumigil ka nga dyan, Tong yan. Maglalaro na kami. Bigyan mo ako ng 3 for 30. Oh, Tama sige na. na. Oo, sige na. Sige na. Bilisan na natin. Maglaro na tayo. Ano susunod, ha? Bilisan na natin. Bilisan natin to. Susalina! Naku, Bakit ka sa bigaw? Wala ko yan, ha? Kaya, nakita ko hindi balance yung lamesa namin. Kulang pa ang isang libo eh. Bigyan mo pa kami. Bilang na pero ang 8. Panalo ako. Bakit pinawawalang ibon doon? Wala yung ibon sa ginuhit ko. Sino kumuha? Para yan lang naman Ano eh. ba? Nawawala Oo kasi nga. yung ibon namin dito sa Badyo. Kaya kinuha ko yung ibon dyan para mapalitan yung nawawala dito. Oh, nakita mo naman, gusto nila lagi kang masaya. Kaya huwag mo silang pag-iisipan ng masama na May mga tauhan ng hari ng nagharap kay Master. Ano? Hari ng Ming? plano niya na magsimula ng revolusyon. Hindi kaya, gusto kanyang isali roon. Hindi, Mama. Hindi naman po siguro. Paalisin nyo na lang po sila. Ako na. Magandang araw, madam. Nasaan si Tong Pakfu? Gagawin siyang tagapayo ng aming kabahalan. Iharap ko siya sa amin ngayon. Mawalang galang na sa inyo. May sakit ang aking anak, kaya paumanhin. Ipaabot niyo na lamang sa kamahalan ng aming taus-pusong pasasalamat. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Lahat na lang ng kinukuha namin palaging may sakit. Pero naisip agad yun ang aming kabahalan. Kaya nagsama na kami ng doktor dito. Siya na ang gagamot sa sakit niya. Ay, nako. Ay, Tong Pakfu! Teka, yan ba ang may sakit? masama nga ang pakiramdam niya. Pero bakit sandabak-bak ang kinakain niya chicken wings? Yan ba ang may sakit, ha? Hindi ka naman nawala ng panlasa, di ba? Hindi naman nakapagtataka. Okay na ako. Alam niyo ba na gustong gusto ko ang chicken wings? Pero sabi ng nanay mo, malubharaw ang sakit mo. Kaya nga siya kumakain ng marami bago siya mamatay. Kung hindi niya gagawin yun, hindi na siya makakakain pa. Mamamatay ka na ba? Malapit na akong mamatay. Kung hindi ako makakain, hindi na ako makakakain. Pero wala naman sa itsura mo na meron kang malubhang karamdaman. Doktor, pakitingnan nga ang pulso ni Mr. Tong. Tingnan mo kung gaano kalubhang ang sakit niya. Normal naman ang pintig ng pulso niya. Mukhang wala naman siyang sakit. Baliwala ito. Kumusta siya? Gagaling pa ba ako? Susubukan ko. Bakit? Ngayon lang ako nakarinig ng ganito kagulong pulso. Ano meron sa pulso niya? Musika! Ano? Mukhang kailangan niyo ng pagandaan ang kamatayan niya. Mr. Tong, paalam sa iyo. Hindi na tayo dapat nagsayang pa ng panahon dito. Balis na tayo! Doktor, iligtas niyo siya! Pampihira ka, lumuhod ka!